Guys, grabe na. Big news. Breaking news. Iglesia ni Cristo. Naghahanda na ng higanting rally bilang pagsuporta sa sinabi at pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe to guys. Sobrang laking news po nito at higanting-higante talaga ito. Panoorin po natin ang pahayag po ng isang komentarista sa Net25. Ito po ay mga INC po. Panoorin po natin. Sa mga kabubukas lamang na kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ng kanilang po mga social media account, inuulit po namin inuulit po namin kami ni Nelson ay tumanggap na po ng mga tagubilin, at ngayon pa lamang, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Kaya na pinanood natin. Ayan, narinig nyo mga kababayan. Pabor po. Gagawin po yung rally bilang pagsang-ayon at pagsuporta sa sinabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment kay Sara. Pakinggan pa natin to. Ang Pangulong Bongbong pa ay no to impeachment. Bakit po? Dahil po maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng pamahalaan. Alam na alam po ninyo, ang iglesia ay para po sa kapayapaan. Ayaw po natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Ayan, tama po yan mga kababayan. Hindi natin kailangan ng gulo. Yan din po ang sinabi ni Pangulong Marcos. Pero kanina po, December 4, hapon, ito po, nakikita po natin na itong grupo po na ito ay nagsampa po ng separate na impeachment case laban kay Sara Duterte, no? Ito po ay, kung di po ako nagkakamali, balita po, 75 na katao. Kanya-kanya po silang sinampa na impeachment case laban kay BP Sara. 75 po na impeachment case. Bawat isa po sa kanila na sa picture nagsampa ng kaso kay Inday Sara Duterte. At makikita nyo po dito, ito yan, si Franz Castro, si Raul Manuel, ayan po mga congressman po yan, ayan po, at ito po, hindi ko po kilala ito, basta ayan po silang lahat ng mga nagsampa ng impeachment. Now, ito pa po yan sa gitna. At alam naman po natin, mga kababayan, na si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsabi na ayaw niya na pansinin pa si Inday Sara na at pag-aksayan pa ng panahon na sampahan siya ng impeachment case. Dahil ang impeachment case po ay gugugol pa ng panahon, no? At mga resources ng gobyerno para litisin si BP Sara. Ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos ay mag-focus lang sa trabaho niya. Ito po mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi po, ayaw niya po. Pero itong grupo na ito, nakikita niyo sa picture na yan, yung grupo na yan, yan po ang nagsulong na i-impeach si Inday Sara. Pag sinabing i-impeach, ibig sabihin, pagka nanalo yung impeachment case, masisibak sa pwesto si BP Sara. So, hindi na siya magiging vice president at hindi na po siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno, kahit konsehal o barangay tanod, hindi na po pwede. Etong mga nagsusulong na ito, mga kababayan, yan, halos lahat po yan. Yan po yung mga akbayan, bayan muna movement. Ito pong grupong ito na nagsampa ng impeachment case laban kay Sara Duterte kaninang hapon, yan po ay mga makakaliwang grupo, no? Mga supporter po yan ng mga akbayan na supporter po ng mga New People's Army ng mga NPA. Kaya ito po, gustong-gusto nilang ma-impeach si BP Sara. Pero ang mismong Pangulong Bongbong Marcos, ayaw niya na ituloy yung impeachment. Kasi nga po, masisira po yung focus ng gobyerno imbis na maghatid ng serbisyo, ay mauubos po yung oras doon po sa pag-i-impeach. Pakinggan pa natin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito po para ma-confirm nyo po si Pangulong Bongbong Marcos po mismo ang nagsabi
na ayaw niyang ipa-impeach si Vice President Sara. Ito, pakinggan niyo po yung ambush interview sa kanya kung paano niyang inamin na siya nga talaga ang nagsabi. Yan, abangan po natin yung interview sa kanya. Yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. O yan, nasabi niya, yes, it's really my opinion. Tuloy natin. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, and we'll just take up all of that, and for what? For nothing. For nothing. For nothing. Yan po ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sinabi niya na ayaw niya. No, mauubos yung oras ng Senate, ng Congress. None of this will help improve a single Filipino life. Exactly. Nakita niyo po kung gaano kabait si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, at gaano kadedikado sa trabaho niya. No, kung talagang politika ang habol nito, talagang ituluyan niyo yan. No, impeach niyo yan. Problema yan kung ano, kung pinagmumura ko niyan eh. Kung ano-ano yung mga sinabi sa akin yan eh. Pero mabait talaga si Pangulong Bongbong Marcos, talagang ayaw niya at ayaw niyang ubusin yung oras ng Senate, ng Congress at sa oras niya para sa pag-i-impeach kay VP Sara, no? As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. No? Never say never. Ibig sabihin, hindi niya sinasara yung pintuan niya na magkaayos po ang Duterte at mga Marcos. Ganyan po kabait si BBM. Samantala, pakinggan po natin. Ito po yung explanation niya, no? Kung bakit ayaw niya po na matuloy yung impeachment. Sa kanyang pagbisita sa Southern Luzon Command Biyernes ng hapon, pinaalalahanan ni Pangulong Marcos ang Armed Forces of the Philippines na huwag magpadala sa ingay politika at ituon ang atensyon sa kanilang misyon na magsilbi sa bansa. Huwag kayong nalililang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga walang mo ba ng kwentang bagay? Hindi. Your mission is to defend the people and the republic of the people. Yan ang presidenteng nag-iisip, mga kababayan. Yan po yung sinasabi nilang kung ano yung mga sinasabi nila, pinagmumura nila. Pero sa kabila ng lahat ng ginawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay talaga naman po na nakapokus ang ating mahal na Pangulo upang gawin po yung kanyang mandato at ito pa rin yung mga ipinangako niya sa mga mamamayan, no? Kasi talagang gulo po yan pag nag-impeach si VP Sara at hindi makabubuti sa bayan ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang Iglesia ni Cristo lalabas po, naghahanda po ng isang higanting rally bilang pagsuporta po sa pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment dahil po ito ay siguradong kaguluhan at ayon po sa Iglesia ni Cristo, ang Iglesia ni Cristo po ay hindi sumusuporta sa kaguluhan kundi sa kapayapaan. Kaya ano po ang inyong masasabi, mga kababayan? Meron po tayong balitang nakuha, no? Ito po ay hindi po 100% confirmed. Pero at this moment po, no, ngayon po, alas 8, alas 9 ng gabi, ang balita po natin, etong lahat ng congressman ay nasa Malacanang ngayon at kinakausap ng Pangulong Bongbong Marcos. No? Hindi yan confirmed, pero narinig po natin yan at may nakapagsabi po sa atin. No? Ito po kasi, ito po ay seryosong bagay, mga kababayan. Dahil kapag ang Iglesia ni Cristo ay nag-rally, hindi po ito basta-basta rally, no, mga kababayan. Ito po ay pilit ginagaya at tinatapatan. Ngunit hindi po kaya natapatan ang rally ng Iglesia. Ang rally pong ito bilang paglilinaw ay hindi po politika ng Iglesia, no? Ito po ay according sa kanila, sa Iglesia, ito po ay pagsuporta sa kapayapaan,
No? Ulitin po natin. Pakinggan natin ulit, mga kababayan. Sa mga kabubukas lamang na kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ng kanilang po mga social media account, inuulit po namin, ayan, inuulit po namin, kami ni Nelson ay tumanggap na po ng mga tagubilin. Ayan, may tagubilin na daw, no? At ngayon pa lamang, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor ho sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ayan guys official yan, official statement po yan. Kasi po, ito po ay programa po ng Net25, ito ay under po sa INC. At ang mga host na yan ay mga INC po, according sa kanila po, ay tumanggap na po ng tagubilin na maghanda na po sa isang malaking rally bilang pagsuporta po sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po to against kay Pangulong Bongbong Marcos ito po ay pagsuporta sa sinabi at pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya ng impeachment. Dahil sa kabila po ng sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya ng impeachment, etong makakaliwang grupo ay nagsusulong pa rin at talagang gusto niya na ipatanggal si BP Sara na maalis po sa pagka-vice presidente. No, ito po yung grupo niya, pakikita natin. Nelson, ang Pangulong Bongbong pa ay no to impeachment. No to impeachment. Dahil po maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng pamahalaan. Exactly, tama. Alam na alam po ninyo, ang iglesia ay para po sa kapayapaan. Ayaw po natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Yun. O, ayan na guys Ito uli yung nagsampa ng impeachment, no? Yan. Sila po yun. Mga makakaliwang grupo, mga akbayan, bayan muna, po, mga labor group, labor sector. Yan si Franz Castro. Yan, ito si Raul Manuel, no? So, ayan po mga kababayan. Ano po mga sabi nyo? Kayo po ba ay sumusuporta sa pahayag po ng INC na suportahan ang sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment? Dahil alam po natin mga kababayan, sa totoo lang po, kapag natuloy po yung impeachment at na-impeach po si Vice President Sara, although pinagmumura niya si BBM at kung ano-ano yung mga pinagsasabi niya, pag na-impeach po si BP Sara, malaking gulo po yan mga kababayan. Hindi po yan makabubuti. Pagmumulan po yan ng kung sari-saring mga rally, mga gulo, sa kalsada, anarchy, no? At ang gusto po ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi, alam nyo naman sa umpisa pa lang, unity. Ayaw po niya ng may kulay hanggat maaari. Di ba sinabi niya nung kampanya yan? Kaya po ang INC sumusuporta po sa ganyang layunin ng pagkakaisa at katahimikan at kapayapaan. Kaya kayo po, ano pong masasabi ninyo mga kababayan? Alam po natin meron sa inyo magtataasan ng kilay. Bakit ganun? Bakit ganyan? Ba't ayaw ipa-impeach si Sara? Pero kung gagamitin po natin yung ating malawak na pag-iisip, ano po ang maidudulot sa bansa natin kapag po na-impeach si BP Sara? No? Ano po kaya ang makapagdudulot po kayo ng maganda yan? Alam naman po natin na itong grupo na ito, itong makakaliwang grupo na ito, ang hangad po na ito ay magpabagsak ng gobyerno. Anong malay natin? After ni BP Sara, si Pangulong Bongbong Marcos naman ang sunod nilang hainan ng articles of impeachment. No? Hindi natin alam. Dahil ito makakaliwang grupo to. Pro-NPA po ito mga to. Ano mga kababayan? Kaya ano po mga sabi nyo? Sang-ayon ba kayo? Gusto nyo ba yan? Gusto nyo pa rin bang ma-impeach si BP Sara? I-comment nyo po mga kababayan at babasahin po natin ang comment nyo. God bless po. Kapayapaan po para sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipino.